Wala talagang permanenteng bagay sa mundo, lahat ay lumilipas at lahat ay may katapusan. Iski mga mayayaman at mga matatatag na civilization ay hindi nakakatakas sa pagkawala. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 sinaunang civilization na nawala na lang ng parang bula. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The Akkadian Empire, Mesopotamia. Sa mahabang kasaysayan ng mundo, maraming makapangyarihang sibilisasyon ang umangat hanggang sa tuktok ng kapangyarihan, ngunit bumagsak din ng napakabilis. Isa na rito ang Akkadian Empire na madalas ituring bilang kauna-unahang tunay na imperyo sa kasaysayan ng mundo. Itinatag ito sa Mesopotamia bandang 2300 BCE. At sa tuktok ng kapangyarihan nito, umaabot ang nasasakupan nila mula Persian Gulf hanggang Mediterranean Sea. Sa unang pagkakataon, pinagsama-sama ng mga Akkadian ng iba't ibang tribo at kultura sa ilalim ng kanilang pamahalaan. Mahigit 100 taon nilang napanatili ang kontrol sa pamamagitan ng mga batas militar, reformang pampamahalaan at paggamit ng wikang Akkadian bilang opisyal na wika ng buong rehiyon. Ngunit pagsapit ng early 22nd century BCE, bigla na lang bumagsak ang imperyo, parang isang higanteng gusaling bumagsak sa loob ng ilang taon lamang. Isa sa mga pangunahing dahilan, matinding tagtuyot. Ayon sa mga pag-aaral ng geologists at archaeologists, nagkaroon ng severe drought bandang 2200 BCE na tinawag nilang 4.2 kiloyear event. Dahil dito, bumagsak ang agrikultura, nakaranas ng taggutom at halos walang makain ng mga tao. Ang imperyo nila na lubos na umaasa sa ani at supply ng pagkain ay unti-unting nanghina. May mga sinaunang data na nagsasabing nagkaroon din ng 7 years ng taggutom na umepekto sa malawak na bahagi ng imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang umatake ang mga nomadic tribe tulad ng Gutians mula sa Zagros Mountains. Sinira nila ang mga lungsod at hinarangan ang mga kalakalan. Sa kalaunan, tuluyang sinakop ng mga Gutians ang ilang teritoryo, dahilan upang mabuwag ang maayos na sistemang administratibo ng mga Akkadian. Sa loob ng mga lungsod, sumiklab ang mga pag-aalsa at nagsimulang magdeklara ng kalayaan ng ilang pinuno. Pagsapit ng 2150 BCE, tuluyan nang naglaho ang centralized government ng imperyo. Ang dating makapangyarihang Akkadian Empire ay naging mga maliliit at magkaribal na estado na lang. Ang pagbagsak nito ay nagsilbing warning sa mga susunod na sibilisasyon na kahit gaano kalakas ang isang imperyo, maaari itong bumagsak kapag tinamaan ng matinding pagbabago sa klima. Ang mga sumunod na kaharian gaya ng Babylonia at Assyria ay natutong palakasin ng pamahalaan, ngunit walang makakalimot sa bilis ng pagbagsak ng Akkadian Empire. Isa ito sa pinakamabilis na pagbagsak ng sibilisasyon sa kasaysayan ng mundo. The Mycenaean Civilization, Ancient Greece. Sa mainland Greece na mayagpag ang Mycenaean Civilization mula 1600 hanggang 1100 BCE at kinikilalang unang maunlad na lipunan sa Europa. Kilala sila sa kanilang matitibay na palasyo, malawak na kalakalan at sa paggamit ng Linear B script na itinuturing na unang sistema ng pagsusulat ng mga Griego. Noong kalagitnaan ng kanilang kapangyarihan, kontrolado nila ang malaking bahagi ng Greece at aktibo din sila sa kalakalan sa buong Aegean at Eastern Mediterranean. Ngunit bandang 1200 BCE, bigla itong bumagsak, isang overnight collapse na hanggang ngayon ay misteryo pa rin kung bakit para sa mga arkeologo. Ang mga palasyo ng Mycenae ang puso ng kanilang lipunan, sentro ng pamahalaan, ekonomiya at relihiyon. Dito kinokontrol ang produksyon ng pagkain, storage at kalakalan. Ngunit nang ang mga palasyong ito ay nasunog at winasak, parang duminuring bumagsak ang buong sistema. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na maraming dahilan ang pagbagsak. Isa na dito ang invasion ng mga Sea Peoples, kaguluhan sa loob at matinding tagtuyot. Ayon sa ilang record ng mga taga-Ehipto, may mga paglusob na nangyari sa parehong panahon. Bagaman hindi malinaw kung ang mga yun ba mismo ang sumira sa Mycenae. Dagdag pa rito, ipinapakita ng climate data na maaaring nakaranas din ang rehiyon ng mahabang tagtuyot. Dahil dito bumagsak ang ani, nagutom ang populasyon at nagsimula ang mga kaguluhan. May mga palatandaang nagpatayo sila ng mga madaliang fortification, senyalis ito ng pangamba at kawalang katiyakan sa pamahalaan. Nang tuluyang bumagsak ang kanilang sistema, nawala rin ang Linear B script at sa loob ng ilang siglo tumigil ang pagsusulat sa Greece.
Bumaba ang populasyon, nasira ang kalakalan at maraming bayan ang iniwan. Tinawag ng mga historiador ang panahong ito bilang Greek Dark Age, isang panahon ng katahimikan at pagkalimot sa mga dating tagumpay ng Mycenaean. Ang biglaang pagbagsak ng sibilisasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahina ang mga lipunang nakasandal lamang sa centralized economy at government power. Kapag bumagsak ang gitna, sabay na bumabagsak ang lahat. The Indus Valley Civilization, South Asia. Isa ito sa mga pinakamaagang urban civilization sa mundo. Ang Indus Valley Civilization o mas kilala rin bilang Harappan Civilization. Namayagpag ito mula 2600 hanggang 1900 BCE sa rehiyon na ngayon ay Pakistan at Northwestern India. Sa kalagitnaan nito may mga dosenang lungsod tulad ng Harappa, Mohenjo-daro, Dolavira at Lothal. Lahat ay planadong-planado. May maayos na grid system, mga standard na timbangan at advanced na drainage system. Para sa panahong iyon, napakaunlad na nito. May mga private bathroom, balon sa bawat bahay at mga underground sewers na nagdadala ng maruming tubig palabas ng lungsod. Ang pinakabantog na istruktura ay ang Great Bath ng Mohenjo-daro, isang patunay ng teknikal na talino at panlipunang organisasyon ng mga Harappan. Ipinapakita rin nito na marahil ay may ceremonial o ritual sila na ginagawa na kaugnayan sa tubig. Sa loob ng ilang siglo, umunlad ang kalakalan ng Harappans. Nakipagpalitan sila ng ginto, pilak, lapis lazuli at mga metal sa Mesopotamia at Central Asia. Ngunit kakaiba sa karamihan ng mga imperyo, wala silang ebidensya ng mga hari, digmaan o malalaking hukbo. Tila namuhay sila sa ilalim ng isang maayos ngunit tahimik na lipunan. Ngunit bandang 1900 BCE, bigla na lang humina ang sibilisasyon. Isa-isang iniwan ng mga lungsod, tumigil ang pagtatayo ng malalaking gusali at bumagsak ang kalakalan. Sa loob lamang ng ilang henerasyon, ang dating malawak na imperyo ay naging maliliit na baryo at komunidad. Walang palatandaan ng malaking digmaan o pananakop. Sa halip naniniwala ang mga historiador na pagbabago sa klima at pagbaba ng supply ng tubig ang pangunahing dahilan ng pagbagsak. Natuyo ang mga ilog tulad ng Sarasvati, humina ang ani at nagsimulang magutom ang populasyon. Nang mawala ang agrikultura, nawala rin ang kabuhayan at nang tuluyang bumagsak ang ekonomiya, naglaho rin ang mga lungsod. Kasabay nito, nawala ang kanilang sistema ng pagsusulat na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang nababasa. Sa paglipas ng panahon, halos tuluyang nakalimutan ang Harappan Civilization hanggang muling madiskubre ito ng mga arkeologo noong 20th century. Ang biglaan at halos kumpletong pagkawala nito ay isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa ng kung paanong ang isang maunlad na lipunan ay maaaring bumagsak kapag hindi nakayanan ang pagbabago ng kalikasan. The Western Roman Empire Europe. Kung may simbolo ng kapangyarihan at karangyaan sa sinaunang daigdig, walang tatalo sa Western Roman Empire. Sa loob ng ilang siglo, sakop nito ang malalawak na lupain sa Europe, North Africa at Middle East. Ngunit noong 4th century CE, unti-unti itong bumagsak at noong year 476, tuluyang natapos ang kaharian ng patalsikin ng pinunong Germanic na si Odoacer ang huling emperor na si Romulus Augustulus. Sa loob ng daan-daang taon, itinayo ng Roma ang mga kalsada, aqueduct at lungsod na nagbago sa mukha ng mundo. Ngunit habang lumalawak, lalong naging mahirap pamahalaan ang imperyo. Sa loob, binalot ito ng mataas na buwis, korupsyon, pagbagsak ng ani at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Nagkaroon din ng madalas na kudeta at patayan sa loob ng pamahalaan, kaya unti-unting nawala ang tiwala ng mga tao. Habang nanghihina sa loob, umatake naman sa labas ang mga Germanic tribes na itinaboy ng mga Huns mula sa silangan. Noong year 410, sinalakay ng Visigoths ang mismong lungsod ng Roma, isang pangyayaring ikinagulat ng buong mundo. Sumunod pa rito ang Vandals na muling sumira sa lungsod noong 455. Ang dating makapangyarihang hukbo ng Roma ay napilitan ng umasa sa mga bayarang sundalo na kadalasan ay walang tunay na katapatan. At noong 476, tuluyang bumagsak ang Western Roman Empire. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang isang superpower ay naging mga magkakahiwalay na kahariang pinamunuan ng mga barbaro, tulad ng Visigoths, Ostrogoths at Vandals. Nagsimulang mabulok ang mga kalsada, bumagsak ang mga gusali at lumiit ang bilang ng marunong bumasa at sumulat. Tinawag ito ng mga historiador bilang simula ng Dark Ages. Ngunit kahit bumagsak ang imperyo, hindi tuluyang naglaho ang Roma.
nananatili pa rin ang impluwensya nito sa batas, wika at Kristyanismo na siyang naging pundasyon ng Europa sa mga sumunod na siglo. Ang pagbagsak ng Western Roman Empire ay patunay na kahit ang pinakamakapangyarihang sibilisasyon, kapag pinagsama ang kahinaan sa loob at mga banta mula sa labas, ay maaaring mawala sa isang iglap. The Classic Maya Civilization, Mesoamerica. Isa sa mga pinakakahangahangang sibilisasyon ng sinaunang mundo ay ang Classic Maya Civilization na umusbong mula year 250 hanggang 900 CE sa mga lupain ng Mexico, Guatemala, Belize, Honduras at El Salvador. Kilala sila sa kanilang malalaking templo at pyramid, sa hieroglyphic writing system, advanced mathematics at sa komplikadong kalendaryo na ginamit nila upang subaybayan ang mga bituin at panahon. Ngunit sa pagitan ng late 8th at 9th century, biglang nawala ang mga dakilang lungsod ng mga Maya sa Southern Lowlands, kabilang ang Tikal, Copan at Calakmul. Sa loob lamang ng isang siglo, bumagsak ang kanilang buong politikal at kultural na sistema na noon ay isa sa pinakamasalimuot sa buong Amerika. Napakabilis ng pagbagsak. Tumigil ang mga proyekto ng monumental na konstruksyon. Wala nang mga inscription sa bato at bumagsak ang populasyon. Ang mga dating maunlad na lungsod ay iniwan ng mga tao at tuluyang kinain ng kagubatan. Hanggang ngayon pinagdedebatihan pa rin ng mga eksperto kung ano talaga ang dahilan ng pagbagsak. Karamihan ay naniniwalang kombinasyon ito ng kalikasan at panlipunang krisis. Ipinapakita ng mga pag-aaral na noong 9th century naranasan ng rehiyon ang matinding drought na sinamahan pa ng deforestation at pagkaubos ng sustansya sa lupa dahil sa sobrang pagtatanim. Hindi rin nagkaisa ang mga lungsod ng Maya. Sila ay binubuo ng mga magkakompetensyang city-state na madalas magdigmaan. Ayon sa mga inskripsyon, mga hari mismo ang nag-aagawan sa kapangyarihan at madalas ay isinakripisyo pa ang mga nabihag na pinuno. Sa panahon ng taggutom at kakulangan sa likas na yaman, lalong lumala ang labanan. Dahilan para tuluyang bumagsak ang kalakalan at ekonomiya. Ang mga dating aktibong ruta ng kalakalan para sa obsidian, jade, cacao at iba pang yaman ay naglaho na nagtanggal ng kayamanan at prestihiyo ng mga pinuno. Nang mawala ang paniniwala ng mga tao sa divine power ng kanilang mga hari, bumagsak din ang ideolohiya ng pamumuno. Pagsapit ng year 900 CE, karamihan sa mga lungsod sa South ay iniwan na ng mga tao. Lumipat ang populasyon sa hilagang bahagi kung saan Chichen Itza sa Yucatan ang naging bagong sentro. Bagamat bumagsak ang kanilang kabihasnan, hindi tuluyang nawala ang mga Maya. Buhay pa rin ang kanilang mga inapo hanggang ngayon. Ngunit ang mabilis na pagkawala ng kanilang mga lungsod at pamahalaan ay nananatiling isang malinaw na paalala na kahit ang pinaka-advanced na lipunan, kapag pinagsama ang krisis sa klima, digmaan at gutom, ay maaring mawasak sa loob lamang ng isang siglo. The Khmer Empire, Cambodia. Isa ito sa pinakamatatag na imperyo sa kasaysayan ng Southeast Asia, ang Khmer Empire. Mula ika-9 hanggang ika-15th century CE, nasakop nito ang malaking bahagi ng rehiyon at ang kabisera nitong Angkor na nasa kasalukuyang Cambodia ay naging tahanan ng ilan sa mga pinakamalaki at pinakakomplikadong gusali ng sinaunang mundo, kabilang ang Angkor Wat, ang pinakabantog sa lahat. Sa loob ng maraming siglo, pinalawak ng mga hari ng Khmer ang kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng military conquest. Sa tuktok ng kapangyarihan nito, tinatayang halos 1,000,000 tao ang naninirahan sa Angkor. Mas marami pa kaysa sa karamihan ng mga lungsod sa Europa noong panahong iyon. Ngunit pagsapit ng ika-15th century, ang dakilang sibilisasyong ito ay bumagsak ng biglaan. Sa kalagitnaan ng 1400s, ang Angkor ay iniwan na bilang kabisera ng imperyo. Dahil ang lugar ay nasa monsoon climate, madalas itong alternate ng matinding tagulan at drought, kaya mahirap ang agrikultura. Para masolusyonan ito, gumawa ang mga Khmer ng malawak na sistema ng irigasyon, mga kanal, dam at storage ng tubig na nagsuporta sa malawakang pagtatanim ng palay. Ito ang nagbigay ng kakayahan sa imperyo na magpatayo ng mga dambuhalang templo tulad ng Angkor Wat, na sumasaklaw ng mahigit 200 acres, ang pinakamalaking religious monument sa buong mundo. Ngunit sa ika-13th century, nagsimulang masira ang balanse. Lumubog sa sediment ang mga kanal, lumaganap ang deforestation at nagbago ang pattern ng ulan. Unti-unting bumaba ang ani ng palay at ang sistemang dati ay nagpapatibay sa imperyo ay naging sanhi rin ng paghina nito. Kasabay nito, tumaas ang pressure mula sa mga karatig na kaharian.
lalo na sa Ayutthaya sa kasalukuyang Thailand na unti-unting umagaw ng kapangyarihan. Noong year 1431, sinalakay ng mga hukbong Ayutthaya ang Angkor at tuluyang nabasag ang puso ng imperyo. Bagamat hindi tuluyang winasak ang lungsod na wala ang simbolo ng kapangyarihan ng mga Khmer, inilipat ng mga pinuno ang kabisera sa south, malapit sa Phnom Penh, at unti-unting nilamon ng kagubatan ng Angkor. Ang pagbagsak ng Khmer Empire ay hindi dahil sa isang labanan lamang, kundi dahil sa sabay-sabay na epekto ng politika, klima at karahasan. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang dating pinakamakapangyarihang imperyo ng Southeast Asia ay naging tahimik na guho ng bato. Isang bantayog ng paalala kung gaano kabilis bumagsak ang isang kabihasnang umaasa sa kalikasan at kapangyarihan. The Ancestral Puebloans, American Southwest. Sa mga disyertong lupain ng American Southwest, umusbong ang isang sibilisasyong tinatawag na Ancestral Puebloans o mas kilala sa tawag na Anasazi. Mula year 900 hanggang 1300 CE, nagtayo sila ng malalaking stone house na may maraming floor, mga seremonyal na kiva at mahahabang network ng kalsada sa mga lugar na ngayon ay bahagi ng New Mexico, Colorado, Arizona at Utah. Ang kanilang pinakabantog na sentro ay ang Chaco Canyon, isang makasaysayang lungsod na itinayo sa gitna ng disyerto. Dito itinayo ang Pueblo Bonito, isang gusaling may 4 hanggang 5 floor at daang-daang silid na nakaayos sa paligid ng mga plaza at kiva. Ang isa pang kilalang lugar ay ang Mesa Verde kung saan itinayo nila ang mga bahay sa gilid ng cliff, mga cliff dwellings na tila nakadikit sa bato. Ngunit pagsapit ng late 13th century, bigla ring iniwan ng mga pangunahing sentro na ito. Isang misteryosong pagbagsak matapos ang mahigit 4 na siglo ng kasaganaan. Sa simula, umunlad ang kanilang agrikultura sa pamamagitan ng dry farming, paggamit ng check dams, terraces at irigasyon upang masulit ang kakaunting tubig sa disyerto. Ngunit ang pagiging dependent nila sa tubig ang kalaunay naging pinakamalaking kahinaan. Batay sa Three Ring Studies, nagkaroon ng matinding drought sa rehiyon mula year 1276 hanggang 1299. Isang great drought na tumagal ng halos 2 dekada. Ang kakulangan sa ulan ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng pananim, kakulangan sa pagkain at sigalot sa lipunan. Sa loob ng ilang taon, iniwan ng mga tao ang Chaco Canyon at Mesa Verde. Lumipat sila pa south at silangan. Nagtayo ng maliliit na pamayanan sa tabi ng Rio Grande River at iba pang lugar. Sa bandang huli, naglaho ang mga dakilang lungsod at ang mga monumento ay naiwan bilang tahimik na saksi ng isang lipunang bumagsak dahil sa matinding tagtuyot, gutom at panlipunang kaguluhan. Ang mga ancestral Puebloans ay patunay na kahit ang isang lipunang may balanseng ugnayan sa kalikasan, kapag tinamaan ng mahabang krisis sa klima, ay maaring bumagsak ng mas mabilis kaysa sa inaakala. Isang paalala na walang sibilisasyong permanente kapag ang kalikasan na ang kumilos. The Olmec Civilization, the mother culture of Mesoamerica. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang kabihasnan sa kasaysayan ng Mesoamerica ay ang Olmec Civilization na umusbong sa mababang tropikal na bahagi ng kasalukuyang southern Mexico mula year 1500 hanggang 400 BCE. Madalas itong tawaging ina ng lahat ng kultura sa Mesoamerica dahil maraming tradisyon, simbolo at teknolohiyang umusbong dito ang kalaunay ginamit ng mga Maya, Aztec at iba pang dakilang sibilisasyon. Bagaman kakaunti lang ang mga natitirang record malinaw sa mga arkeolohikal na tuklas na ang mga Olmec ay lubhang maunlad para sa kanilang panahon. Nabuhay sila sa isang rehiyong parehong mapagbigay at mapanganib dahil bagamat ang mga ilog ay nagbibigay ng matabang lupa para sa pagtatanim ng corn, maaari rin nilang sirain ang mga pananim sa tuwing umaapaw. Dahil dito, nagtayo ang mga Olmec ng mga raised fields, kanal at causeway para kontrolin ang tubig, isang patunay ng kanilang mahusay na kaalaman sa engineering. Ang unang sentro ng kapangyarihan ng mga Olmec ay ang San Lorenzo na umusbong bandang year 1200 BCE. Naitayo ito sa isang mataas na plataporma at sinaklaw ang daan-daang ektarya ng lupa. Dito natagpuan ang mga tirahan ng mga pinuno, mga dambanang seremonyal at komplikadong drainage systems na nagpapakita ng mahusay na urban planning. Ngunit ang pinakabantog na obra ng mga Olmec ay ang kanilang colossal basalt heads, mga higanting ulo na gawa sa bato na may taas na hanggang 3.5 meters at bigat na umaabot sa 50 tons. Pinaniniwalaang ito'y mga rebulto ng kanilang mga pinuno
At dahil wala silang gulong o hayop na panghila, inilipat nila ang mga ito sa pamamagitan ng human labor, raft at rollers, isang gawaing nangangailangan ng daang-daang manggagawa na sabay-sabay kumikilos. Bukod sa mga ulo, nakilala rin ng Olmec sa kanilang napakadetalyadong art, mga jade figurines, ceremonial access at mosaics na inilibing sa masalimuot na pattern. Kadalasan ang kanilang mga estatwa ay halo ng tao at jaguar, na ayon sa mga scholar ay maaring simbolo ng ritual na pagbabago ng anyo o kaya'y representasyon ng fertility at ulan. Ngunit bandang 900 BCE, bigla ring bumagsak ang San Lorenzo. Maraming monumento ang sinira, ang mga ulo ay ibinagsak at ang mga plataporma ay iniwan. Ang dahilan ay nananatiling palaisipan, maaring dahil sa politikal na pag-aaklas, pagbabago sa takbo ng ilog o krisis sa agrikultura. Matapos ito, lumipat ang sentro ng kapangyarihan sa Labenta na umunlad mula 900 hanggang 400 BCE. Itinayo ito sa isang isla sa gitna ng swamp kaya kinailangan nilang baguhin ang kalupaan para maging tirahan. Ang pinakasentro nito ay isang malaking clay pyramid na 30 metro ang taas na palilibutan ng mga plaza at ceremonial platforms. Dito natagpuan ng mga arkeologo ang mga libingang puno ng jade, obsidian at iba pang precious stone na nagpapakita ng lawak ng kanilang kalakalan. Ngunit bandang 400 BCE, ang Labenta man ay bigla ring iniwan. Tulad ng San Lorenzo, ang mga templo nito ay sinira at ang mga rebulto ay pinabagsak. Sa loob lang ng ilang henerasyon, naglaho ang mga pangunahing lungsod ng Olmec. Maaring nawala ang tiwala sa mga pinuno o bumagsak ang kanilang agrikultura. At dahil wala silang sistemang administratibong kasing organisado ng mga Maya o Aztec, hindi nila naibalik ang dating kaayusan. Gayunpaman hindi tuluyang nawala ang kanilang impluensya. Ang mga simbolo, ritual at art ng Olmec ay naging pundasyon ng mga sibilisasyong sumunod. Bagamat wala silang iniwang nakasulat na kasaysayan, ang mga bakas ng kanilang kabihasnan ay patuloy na nagsasalita. Isang paalala na kahit ang mga unang tagapag-umpisa ng kultura ay hindi ligtas sa biglaang pagbagsak. Ang pagkawala ng mga Olmec ay nananatiling isang misteryo, ngunit malinaw ang aral. Kahit ang mga sibilisasyong nagtatag ng pundasyon ng iba ay maaari ring maglaho sa isang iglap. Iniwan lamang ang mga bato bilang tahimik na saksi ng kanilang kadakilaan. The Kingdom of Aksum. Isa ito sa mga pinakakamangha-manghang kaharian ng sinaunang mundo, ang Kingdom of Aksum, na ngayon ay bahagi ng Northern Ethiopia at Eritrea. Mula 1st century hanggang 7th century CE, naging makapangyarihan itong sentro ng kalakalan sa Red Sea at Indian Ocean na nagdurugtong sa Africa, Arabia, India at Mediterranean. Nakapagpanday sila ng sarili nilang coin, nagtayo ng mga dambuhalang stone obelisks at maging unang kahariang yumakap sa Kristyanismo noong 4th century. Kaya't kinilala sila ng mga Romano at Bizantino bilang kasing lakas ng Rome, Persia at China. Ang lokasyon ng Aksum ay napakahalaga dahil nakapwesto ito sa crossroads ng Africa at Arabia. Dito dumadaloy ang kalakalan ng mga ginto, tela at spices. Sa mga archaeological site ng Aksum, natagpuan ang mga Roman coins at Indian beads, patunay ng lawak ng kanilang global trade network. Pero ang pinakatatak ng Aksum ay ang kanilang mga stelay, malalaking granite obelisks na umaabot hanggang 30 meters ang taas at may bigat na daan-daang tonelada. Nakatayo ito sa ibabaw ng mga libingan ng hari at maharlika, simbolo ng kapangyarihang nakikita mula sa milya-milyang layo. Sa larangan ng ekonomiya, pinatibay ng kanilang coinage system ang kalakalan. Simula 3rd century, naglabas sila ng mga gold, silver at bronze coins na may mga inscription sa Greek at kalaunan sa Ge'ez, ang lumang wikang Ethiopian. Matapos ang pagka-convert ni Haring Ezana sa Kristyanismo, naging simbolo rin ng pananampalataya ang kanilang mga coins. Ngunit pagdating ng 6th century, nagsimulang manghina ang kaharian. Ang kanilang mga military campaign sa Arabia ay nag-ubos ng yaman. Pagdating naman ng 7th century, nagbago ang balance ng kapangyarihan sa Red Sea. Lumaganap ang Islam at mabilis na nasakop ng mga Muslim ang Arabia, Egypt at Levant. Unti-unting bumagsak ang Aksum. Huminto ang paggawa ng mga monumento, natigil ang paglimbag ng barya at unti-unting iniwan ang kabisera. Lumipat ang mga natitirang pinuno sa mga kabundukan ng Ethiopia, kung saan nagpatuloy sa mas maliit na anyo ang kaharian. Ngayon makikita pa rin ang pamana ng Aksum sa kulturang Ethiopian.
mula sa Kristyanismo hanggang sa alamat ng Ark of the Covenant na ayon sa tradisyon ay nakalagak sa Saint Mary of Zion Church. Ngunit bilang isang imperyo, ang Aksum ay bumagsak ng mabilis. Iniwan ang mga stelae at ang alaala ng dating makapangyarihang kahariang biglang nawala. The Western Zhou Dynasty. Ang Zhou Dynasty ng China ay isa sa pinakamatagal na nagharing dinastiya sa kasaysayan. Tumagal ng halos 8 centuries. Nahahati ito sa dalawang panahon, ang Western Zhou at Eastern Zhou. Nagsimula ito matapos talunin ng mga Zhou ang Shang Dynasty sa Battle of Muye noong 1046 BCE. At dito ipinanganak ang isang konseptong naging pundasyon ng politika sa China, ang Mandate of Heaven. Ayon dito, ang hari ay pinipili ng langit pero maaari rin siyang mawala ng karapatang mamuno kapag siya'y nagkamali o naging mapang-abuso. Sa loob ng mahigit 3 centuries, nanatiling matatag ang Zhou. Naging sentro ng kapangyarihan ng hari habang ang mga maharlika ay binigyan ng mga lupain kapalit ng katapatan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga lokal na pinuno ay lumakas at unti-unting nanghina ang sentral na pamahalaan. Pagsapit ng 9th century BCE, nagsimula na ang mga awayan ng maharlika, mga alitan sa trono at mga paksyong naglalaban-laban sa korte. At noong 771 BCE, isang trahedya ang tuluyang nagpabagsak sa Western Zhou. Ayon sa mga sinaunang record tulad ng Records of the Grand Historian, si King Yu of Zhou ay pinaniwalaang nagpasimula ng kaguluhan. Pinalayas niya ang kanyang reyna, anak ng makapangyarihang Shen clan, para sa kanyang kalaguyo na si Baozi. Dahil dito galit na galit ang mga maharlika. At ayon sa alamat ginamit pa raw ng hari ang mga warning beacon, mga apoy na ginagamit para ipatawag ang hukbo sa oras ng panganib, bilang joke para lang mapatawa si Baozi. Nang dumating ang totoong pag-atake, hindi na sumaklolo ang mga nobles. Akala nila'y isa na namang kalokohan. Sa sumunod na labanan, sinalakay ng mga tribong mula sa kanluran ang kabisera ng Haojing at napatay si King Yu. Sa loob lamang ng ilang buwan, gumuho ang sentral na pamahalaan. Lumipat ang natitirang Zhou rulers sa silangan. Simula ng Eastern Zhou period, isang panahong puno ng pagkakahati-hati at kaguluhan. Ang pagbagsak ng Western Zhou ay nag-iwan ng napakalaking aral sa kasaysayan ng China. Ang konsepto ng Mandate of Heaven na minsang ginamit para bigyang katuwiran ang kanilang kapangyarihan ay ginamit na rin ng kanilang mga kritiko upang ipaliwanag ang pagbagsak nila. Mula noon, naging mahalagang aral sa politikang Chino ang ideya na ang mga dinastiya ay umaangat at bumabagsak ayon sa moralidad ng kanilang mga pinuno. Ang mabilis na pagkawasak ng kabisera at ang pagkawala ng autoridad ng hari sa loob lamang ng maikling panahon ay isa sa mga pinakamatinding halimbawa kung paano kayang bumagsak ng isang matatag na dinastiya halos magdamag lang.